Awitan ang Panginoon at purihin ang Kaniyang ngalan, ipahayag ang Kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong pawitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kaming maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit, hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit, si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo'y nagpapatutuo rin sa atin tungkol dito. Unay, sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek.
Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari, ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi na ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawang. Lumago ang mga dawang at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay ng mainam. Mga uhay na tig-30, tig-60, at tig-100. Tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga.
Sinabi niya, sa inyo'y ipagkakaloob ang na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay ituturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakikita. At makinig man sila ng makinig, ay hindi makaunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang nasa daan, ang nasaksihan ng salita. Pagkatapos silang pakinggan ito, pagdakay dumating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap at may galak. Ngunit hindi naman ito tumimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita, agad silang nanlamig. Ang iba na may tulad ng napahasik sa dawang. Dininig nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at nagpahangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinanggap ang salita, at sila'y nagsipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Marahil ang talinhaga sa ating ebanghelyo ay madalas na natin naririnig. Siguro nga ang iba ay kabisado na ang talinhagang ito ni Jesus. Pero maganda para sa atin na yung talinhagang ito ay hindi lang natin alam o kabisado. Pero maganda rin tignan, saan ka dito? Where do you find yourself in the parable of Jesus? Saan ka mas relate? Relate ka ba sa binhi na sa may daanan, sa may batuhan, sa may dawang, o sa mabuting balita? At sa pagkakataong ito, maganda rin na tignan niyo sarili natin. Aminin. Minsan kasi gusto natin, we want to say good about ourselves or think so high about ourselves na minsan sumusobra. Kaya nga, di ba, may term tayo, yung gandang-ganda sa sarili. Minsan, maganda rin sa Ebanghelyo na tignan ang katotohanan sa buhay natin. Asan ba ako? Alin ako dito? Alin ako mas relate? At kung may kababaan ng puso, we can give the humble, minsan, right answer. Kasi kilala natin yung sarili natin eh. Alam mo sa sarili mo, paano ka nakakatugon sa salita ng Diyos? Paano ka nakakatugon at paano mo na isasabuhay ang pananampalataya mo? Kaya maganda, hindi lang kabisado at alam. Pero maganda rin makita ang talinhaga ni Jesus na ito bilang salamin para sa atin. Where am I right now in my journey of faith? Nasaan ako? At kung asan man tayo,
maging totoo tayo sa sarili natin, doon tayo sasalubungin ni Jesus. Doon tayo pupuntahan ni Jesus kung tatawagin natin ang kanyang pangalan at nagnanais tayong lumapit sa kanya. God will go to us. Pupuntahan niya tayo, sasalubungin niya tayo. Naisin lang natin na pumunta sa kanya. At yung pagpunta natin ay kasama doon yung pagbabago ng puso. Kasama doon yung kahandaan natin na baguhin ang buhay natin. Kasama doon ang linisin ang buhay natin para ang puso natin ay tulad ng binhi na nahulog sa matabang lupa, ang salita ng Diyos ay umusbong at magbunga. Kaya ang salita ng Diyos sa araw na ito para sa atin ay isang paanyaya din na lumakad patungo sa kaganapan ng buhay. Lumakad tungo sa pananampalataya na nagbubunga. Dahil si Jesus ang mahalaga sa buhay natin. Hinihintay tayo ni Jesus. Inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya, sumunod sa Kanya. At sana, sa pagtanggap natin, sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, totoo magbunga ito sa buhay natin. Dahil ang Diyos ang kasama natin, ang Diyos ang kalakbay natin. Nagsisikap tayo magbago, nagsisikap tayo na panibaguhin ang buhay natin para ang pagtanggap natin sa salita ng Diyos ay hindi parang sa umpisa lamang, kung hindi pangmatagalan, panghabang buhay, nagdudulot ng pagbabago ng buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang maghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa pamamagitan ng ating pagtawag sa Ama. Ang ating itugon, banal na mga hasik, basbasan mo kami. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig, naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-isang daang ani. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat na mga ambisyon at pagkamakakasirili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw, naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito.
bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong walugod ang aming mga handog ngayon ang kabanalan na iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang inyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.